pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang taimtim na panalangin sa oras na ito. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin na sa araw na ito at sa oras na ito, kami po sa bahay-sambang ito ay sama-sama na magpupuri, Panginoon, at dadakila sa iyong banal na pangalan. Panginoon, ihanda mo ang puso namin, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong mga awiting, Panginoon, ay maging daan upang ang aming puso, Panginoon, ay maging handa sa pagtanggap ng iyong mga salita, ng iyong mga aralin, Panginoon. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa buong isang linggo, kami po, Panginoon, ay may pagkakataon na sa araw na ito ay ipagpasalamat sa inyo ang lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Panginoon, sa aming pagsambang ito, kami po ay patuloy, Panginoon, na dadakila, magbibigay ng paggalang at pagpugay sa inyo sapagkat kayo ay karapat-dapat ng aming pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bigyan po natin ng malakas na clap offering ng Panginoon. Praise the Lord. Sumigaw nga po ng hallelujah ang lahat ng pinagpala ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to God! Glory to God! Amen. Tunay nga na lahat tayo pinagpala. Amen. And alam niyo po ba yung pagpapala na yun ay syempre simula sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? At hindi lamang yun. Binigyan tayo ng many years, no? Biruin mo, ilang taon ka na. Pero naging faithful si Lord habang nabubuhay ka hanggang sa ngayon. Amen? God has given us a precious time na dapat hindi natin sinasayang kung saan-saan. But instead, dapat ini-spend natin yung precious time na binigay ng Panginoon to worship His name, to glorify His name, because He is our King, He is our Lord, and He is our God. Amen? Kaya ano pang iniintay natin? Lumapit tayo sa ating Panginoon at tayo magpuri sa Kanya as we sing this song. Amen. Let's clap our hands up to our God. Let's sing. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are. You
everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but I feel changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now it's sing for you always. It's in your presence, God, is where I want to stay. Come on, let's clap our hands. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Let's go, we wanna be with you. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon, amen. Lalo kapag alam nating tagalangit tayo. Amen? Sino po nga po dito yung mga tagalangit? Pag hindi po kayo nagtaas, dalawa lang po yan. Mahirap po yun. Alam niyo po, tayong mga anak ng Diyos, we are secured, amen? Because we are living in this world na kahit na maraming problema, maraming tukso, but still, God is our protection, amen? And tunay na kapag kaanak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kaya anong reason para maging malungkot tayo, para maging mawalan tayo ng gana sa pagpupuri sa Panginoon? Kung binigay niya nga yung buhay ng kanyang anak, syempre kaya niya rin ibigay yung pangangailangan mo sa buhay. All we need to do is to trust Him. Nung tinanggap natin si Kristo, meron isang kailangan para matanggap talaga natin siya sa ating buhay. Alam niyo po kung ano yun? That is faith. Yung pagtiwala natin sa Panginoon. And naniwala tayo, tinanggap natin siya sa ating buhay. Amen? Ngayon, sa mga pinagdadaanan natin, all we need to have is faith also. Maniwala ka na kaya ng Panginoon yan. Na hindi ka nag-iisa sa battle mo sa buhay. Because we are secured. Because God is love. Amen. Now let us sing this song with all our hearts. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe.
You gave your life, your endless love. You set me free. You set me free And showed the way. and showed the way. Now I am found so close, I believe. You're holding me You're down. holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. All alone. You were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. 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 Never let me go. Yes, Lord, you never let me go. You never let me go. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve all the praises and glory, Father. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. We thank you, Lord, for your love and goodness in our lives, Panginoon. Even though, Panginoon, we are unfaithful, Panginoon. Maraming beses na binabaliwala namin yung sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon. We are so sorry, Panginoon, because we have this pride, Lord God. And we lay down our lives, Panginoon. Change our hearts, Panginoon, so that we can obey you, Panginoon, ng buong puso, Lord. We thank you, Lord, for every blessings that you have given us, Lord. Tunay nga na napakabuti mo. Wala nang ibang dapat sambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang Diyos sa aming buhay kundi kayo lamang, Panginoon. At hindi kami magsasawa, papurihan ka, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang nag-iisa sa aming buhay, Lord. There is none like you, Panginoon. And today, Father God, as we study your word, Panginoon, gamitin mo, Panginoon. Kayo po ang gumamit sa aming pastor, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay kanyang maipahayag, Panginoon, upang magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. We thank you, Lord, for everything. In the name of Jesus, Amen. Amen. So,
mapagpala po para sa lahat mga kapatid. Hindi po tayong nakita-kita na sama-sama. At sa umaga nga po ito ay muli sama-sama po tayong alalahanin ang naging kadakilaan po ng ating Panginoon sa ginawa po niyang pagliligtas sa atin at paglilinis sa ating mga kasalanan at pagbibigay po sa atin ng kapatawaran at higit sa lahat ang pagkakaloob po sa atin ng natatangi regalo. Yun nga po yung kaligtasan. Bago po sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan, muli ay ating pong tukayan ang sinasabi po ng aklatang Roma, chapter 5 verse 6 at sa mga susunod bilang paalala po sa naging kadakilaan po ng ating Panginoon na kanya pong ginawa para sa ating lahat. Ang sabi po dito sa verse 6, sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring yan hindi naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin kung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Napakadakila po talaga mga kapatid ng ginawa po ng ating Amang Diyos para sa ating lahat sa kabila po ng ating karumihan. Kanya pong ipinadama sa atin ang kanyang dakila at pusilong na pag-ibig sa pamamagitan nga po mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo na siya pong sinugo ng ating Diyos Ama para po sa ating lahat. Kaya sa umaga po ito mga kapatid, bago po natin tanggapin ang banal na hapunan, muli tayo po isama-sama magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, minsan pa po sa umagang ito, muli kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Sa patuloy po yung pupong biyayang ibinibigay sa amin, ang buhay at kalakasan na ipinagkaloob po sa amin kaninang umaga, Panginoon. Mula sa amin pong pagtulog ay binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Kami po'y nagising, buhay, malakas at ngayon nga po'y sama-sama na sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy na pinapupurihan at patuloy na nagpapasalamat sa patuloy mong pagpapadama sa amin ng iyong dakila at pusilang mapag-ibig. Salamat po, Ama, na sa kabila po ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan, kami, Panginoon, bigyan mo ng mga tsansa o pagkakataong, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng karapatan sa kaligtasang iyong nireregalo sa lahat. Panginoon, sa lahat po ng mga taong tatanggap at kikinala sa iyong anak, Panginoon, na iyong sinugo para sa amin. Daron, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Daron, Panginoon, ang iyong pag-ibig na iyong ibinibigay sa lahat, Panginoon. Salamat, Ama, at binigyan mo kami ng pagkakataon na maligtas po mula sa kaparusahang nararapat para sa amin. Ay ito'y inako ng iyong buktong na anak, Panginoon, siya lahat ang tumanggap ng mga kaparusahang nararapat para sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At sa umaga po ito, muli kami po ay humihiling sa inyo ng paglilinis sa aming buong pagkatao, Panginoon. Naman po mga pagkakasalang maaaring nagawa po namin sa mga araw na dumaan. Kami, Panginoon, ay humingi po ng kapatawaran at humingi po kami ng paglilinis mo sa amin bago po namin tanggapin ang tinapay at ang saro na kumakatawan po sa katawan at dugo na iyong anak, Panginoon. Muli, Ama, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, sabi po dito sa aklat ng unang Korinto, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, chapter 11, verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanol ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiratos ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay.
Ang dinamit po niya mga kapatid ay siya pong sumisimbolo at kumakatawan sa katawan ng ating Panginoon na siya pong sinugatan, sinaktan at pinahirapan. Ang kaparusahan pong nararapat para sa atin, ngunit siya po ang tumanggap at siya po lahat ang umako dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niyang sarong at sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito ay pinahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng Ama. Ang katas po naman ng ubas mga kapatid na ating po tinanggap na siya po kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon na siya po tuligis upang tayo po linisin sa ating mga karubayan. Muli, sa pagpapala, ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Are you blessed this morning? Tayo po ay dadapos sa pagbibigay. Alam po ninyo, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon at maibigay para sa Kanya. Ito pong pagbibigay na ito ay araw-araw po ay naririnig po natin. Marami rin pong mensahe ang ating pong napapakinggan. Kumbaga ito ay parang palasak na sa ating pandinig. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi po ito palasak. Sa mga taong nagmamahal sa Panginoon, kinakailangan po natin ibigay yung para sa Kanya. Sabi nga po doon sa Malakay, chapter 3 verse 10, pwede po bang paki-flash? So ito po, isang challenge po na nais kong ibahagi sa inyo. Sapagkat ito po yung napatunayan ko rin po sa aking buhay na hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Nariyan po na minsan ang hirap pong i-budget ng ating pong pera dahil marami po tayong bayarin. Pero ang isang bagay lamang po na ipinapakita po ng Diyos dito, hinahamon niya po tayo na ibigay po natin para sa Kanya. So, sa mga oras po ito, nais ko po kayong i-challenge na ibigay po natin sa Panginoon sapagkat narito po yung Kanyang salita. Malakay chapter 10 verse 10, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out the blessing so great you won't have enough room to take it. Try it, put me to test. Put me to test. So, hinahamon po tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, bigay po natin para sa Kanya, at bubuksan po niya ang kalangitan. Ang bintana ng kalangitan upang ibuhos po ang pagpapala para po sa atin. So tayo pong lahat ay manalangin para po sa Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong patuloy pong pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po Panginoon sapagkat muli po Panginoon, magiging kabahagi po kami Panginoon ng mga pagbibigay na ito. Salamat po Panginoon dahil nakikita po namin kung paano po Panginoon na kami ay hindi pinagkukulang sa aming po mga pangangailangan. Salamat po Panginoon sa iyong katapatan sa aming pong buhay. Tulungan mo rin pagpalain Panginoon ang mga anak mo na nagbibigay. Sana Panginoon pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pong mga negosyo. At higit sa lahat Panginoon, pagpalain mo ang aming pong buhay. Lord, maraming pong salamat. Ito ba aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen.
to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today, gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Who am I to the eyes that see my sin? Look on me with love and watch me rise again. Who am I to the voice that calmed the sea, would call out to the rain and warm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, you today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm yours. Muli po tayo mag-aaral ng Word of God. Ano po? So prepare your Bible, your notebook, your ballpen. Prepare your heart and your soul because today, kakain tayo ng masarap na salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Tayo po ay tumayo. And allow me to read the Word of God from 1 Peter chapter 1, verse 18 to 25. As I have said, ang ating pag-aaral ay kinukuha po natin dito sa 1 Peter kasi nabasa na po natin ito. No? Sabi po rito, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors.
And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, he has been revealed for your sake. Through Christ, you have come to trust God. And you have placed your faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory. Verse 22, you were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living Word of God. As the scripture said, people are like grass. Their beauty is like flowers in the field. The grass withers and the flower fades. But the word of the Lord remains forever. And that word is the good news that was preached to you. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat sa oras niyo. Once again, ang mga anak mo narito, Lord, para po pag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang iyong napakagandang plano sa iyong mga anak. Ang iyong napakagandang layunin sa aming buhay. Ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa kabila na kami po ay makasalanan. Lord, allow us to receive your words with humility and appreciate your love, Lord. Appreciate your concern, your care for each and every one of us. Thank you so much for this wonderful time na binigay mo sa amin as we listen to your words. Speak unto us through your Holy Spirit in the name of Jesus. Amen. We may be seated. Today we're going to talk about through the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At atin pong i-explore o pag-aaralan itong 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 25. There is a song entitled Nothing But the Blood of Jesus. At ito po ay ginawa ni Robert Lowry. Centuries ago ang lumipas na ito. At ito po si Robert Lowry ay isang preacher. Pero ang mas focus po niya ay ang pagpapaganda ng sermon. At inisip niya na mas magiging maganda ang sermon niya kung ito po ay lalapatan niya ng isang awitin. Kaya po ang ginawa po niya, sa kagustuhan po niyang makilala ang kanyang mga pangangaral, gumawa po siya ng isang awitin sa isa sa kanyang mga sermon. At ginawa po niya ang awiting Nothing But the Blood of Jesus. Nakakagulat, pero ang totoo po, hindi masyadong sumikat yung mga sermon. Mas sumikat po yung kanyang awiting himno na Nothing But the Blood of Jesus. At dahil po sa awiting ito, ay maraming mga tao po ang nakakilala at nakaisip na kung hindi nga dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay wala silang tiyak na kaligtasan, wala silang pag-asa. Napakaganda po ng awit na ito. At hayaan niyo pong sampulan po kayo. Amen? 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 Sabi po ng awit ay ganito, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Wala bang palakpak kay Lord? Actually, 4 na stanza po yan. Pero ang kinanta ko lang po ay yung first stanza at yung chorus. At makikita ho natin na ang pagliligtas po ng Diyos ay sadyang madugo. Madugo. Even nung si Adam at si Eve ay nagkasala, naging madugo po ang pagdadamit sa kanila ng Diyos.
Nung na-realize ni Adam and Eve na sila ay mga walang damit, sila ay mga hubad, sila ay nagkaroon ng pagkahiya. Bago sila paalisin ng Panginoon, sila po ay binalutan ng tinatawag po nating damit na nanggaling sa balat ng hayop. At tatandaan po natin, makapagbibigay lamang po ng balat ang isang hayop kung siya po ay magbubuwis ng buhay. At doon po sa pagkakataon na yon, meron pong tupa o lamb o meron pong hayop na nagbuwis ng buhay para lamang po makuha ang kanyang balat at yung pong balat na yon ang maitakip kay Eva at kay Adan. Kung matatandaan niyo po si Eva at si Adan ay merong kilalang dalawang anak. At ito po ay si Abel at si Cain. Kung matatandaan niyo po, naging katanggap-tanggap yung kay Abel. Hindi lang dahil doon sa tinatawag po nating in-offer niya po yung best. Hindi lang po dahil doon sa tamang puso niya, kundi tama po yung inalay po niya. Ang inalay po niya ay yung pinakamatabang tupa sa harapan ng Diyos. Nagbuwis ng buhay ang tupa na yon. At yun po ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Samantalang yung kay Cain, ay nag-alay siya ng kanyang mga inani. Walang involved na dugo kung bakit hindi po yon naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung matatandaan niyo po si Abraham, nung kanya pong ihahandog yung kanyang anak at akmang kanyang sasaksakin para ihandog sa Panginoon, dumating ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, huwag mong saktan ang iyong anak. Naroon nakita po ni Abraham ang isa pong tupa kung saan ay nasabit ang sungay. Yun po ang ipinakuha sa kanya at yun po ang ipinapatay sa kanya para ialay sa Panginoon. At dumating po yung mga panahon na pinag-utos ng Panginoon na sa kanilang pagsamba, kinakailangan ang mga Israelita ay mag-alay ng mga tupa, mag-alay ng hayop na walang kapintasan bilang sin offering. Napakadugo. Kaya kapag iniisip ko po, kung ang nangyayari po sa atin ay katulad sa panahon ngayon, ang chapel na kinalalagyan natin magiging malansa. Hindi kahit kailan magiging mabango ang chapel po natin. Sapagkat merong lugar, kung tawagin po natin, ay most holy place, kung saan doon po iniaalay, kung saan doon po inihahandog ang dugo ng mga hayop na magtitigis ng kanilang, magbubuwis ng kanilang buhay, magtitigis ng kanilang dugo para sa kasalanan ng mga tao sa harapan ng Diyos. Kaya po hindi magiging mabango. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Bakit po? Sapagkat isang araw, dumating ang Kristo sa kalagitnaan po natin. At hindi na po natin kinakailangan na mag-alay ng hayop sapagkat si Kristo po ay inialay niya ang kanyang sarili. Itinigis ang kanyang dugo minsan at para sa lahat. At hindi na po kailangan maulit yon sapagkat lahat po ng sasampalataya sa Panginoong Hesus ay counted para doon sa dugo na kanyang itinigis sa krus ng Kalbaryo. Palapakan natin ang Panginoon. And like what I've said mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos sa atin madugo. Kinailangang tumigis ang dugo ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo, matiyak lang ang kaligtasan ng bawat sasampalataya. Alam nyo, kahit gaano kamoderno ang ating panahon, hindi maaaring maging moderno ang paraan ng Diyos sa pagliligtas natin. Mananatili ang katotohanan na kung hindi ka nababalot ng dugo ng Panginoong Hesus, wala kang buhay na walang hanggan. Na kahit na anong sipag mo sa isang relihiyon, ikaw ay religyoso o religyosa, gaano man kadiboto ka sa isang simbahan, kung hindi ka nababalot ng banal na dugo ng Panginoon, wala kang salvation. Katulad po ng katawan, kapag walang dugo, nagiging bangkay. Ganon din ang pananampalataya na walang paglilinis ng dugo ni Jesus, patay. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ang simbahan, ang Biblia, ang Ebanghelyo, at ang ating pananampalataya ay walang saysay kung walang dugo na nabubo para sa atin. Tama po ba? Siyempre, walang saysay dahil ang hinihingi na kabayaran ng Panginoon ay magbayad
ang tao sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang problema, ang dugo po natin ay makasalanan. Ang dugo po natin marumi. Hindi pwedeng ialay sa Panginoon. Kaya kinailangan si Kristong manaog dito sa lupa para yung kanyang dugong banal, spotless, walang kasalanan, walang dungis. Yon ang karapat-dapat na ialay. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, kahit gaano ka karelyoso, walang katiyakan ng kaligtasan para sa kaluluwa mo. Yun po yun. Salamat sa Diyos sa dugong inialay para sa atin. I am so blessed to share to you this morning that the blood is still there. At ang dugo na naandyan ay para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Tama si Robert Lowry. Nang isulat po niya ang awiting inawit natin kanina, na sabi niya, nothing but the blood of Jesus. So even with the modern views and teachings trying to explain salvation through good works, the truth remains. Only the blood of Jesus can truly save us. And without the blood of Jesus, you cannot be saved. And this morning, we will discuss the truth about the blood of Christ and the impact in our lives. So what are the truths about the blood of Christ and its impact in our lives? Number one, the blood of Jesus provides a Savior. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, it says, "For you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Peter highlights the concept of redemption. Sino po rito ang nakapagsanla na? Huwag kayo mahiya. Huwag lang yung kaluluwan sinanla. Kayo po ba yung nakapagsanla na ng sing-sing, o kaya relo, o alahas? Pag po yun ay sinanla nyo, sa inyo ho ba yun? Ha? Pag sinanla mo yun, na kanino? Nasanlaan. Eto ang tanong, paano mo yun makukuha? Ano po? Exactly! Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen? Pero nung magkasala po tayo po ay malayo na sa Panginoon. And in order for us to be back sa Panginoon, there should be in what we call redemption. Kaya pag pumunta ko kayo sa sanlaan, merong nakalagay na ano? Anong word? Tama. Bakit yung nakalagay doon? Dito nakalagay yung pagsanla, sa kabilang banda yung pagtubos. Hindi mo po pwedeng makuha yung isinanla mo na unless may pantubos ka. Ang tanong, ano po ang pantubos? Pera. Pero sa kaluluwa ng tao, hindi raw po silver, hindi raw po gold. Ang pantubos sa kaluluwa ng tao ay ano po? Dugo. Ano po? Dugo. Tama. It's the blood of Christ that will provide what we call redemption. Highlights po ni Peter, no, yung biblical term na redemption, which means being bought back or saved from bondage. The blood of Jesus is described as precious because it is the ultimate sacrifice. Hindi katulad po ng mga treasure sa mundong ito. Lahat yan kumukupas, lahat yan merong tinatawag po nating, meron po yung paglipas. It signifies na yung salvation na meron po tayo is not something that we can earn or buy. It's a gift through the sacrificial love of Jesus Christ. Yun ang kaligtasan na meron ka. Hindi kayang tapatan ng gold o silver sapagkat ang katapat ng salvation mo ay dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Charles Spurgeon, a famous preacher, the blood of Christ is the only cure. The only cure. If a person does not have the blood of Christ, they are lost in darkness. It's the only cure. Yun lang ang gamot sa kasalanan. Wala nang iba. Kaya alam niyo po, yung mga taong masipag sa simbahan, deboto kung tawagin, tanungin mo, saved ka ba? Siguro.
Nung po ako dati napakasipag sa iyo, nandiyan ang mumrosisyon, kasama sa padasal. Patapos po, meron pa po kaming tawag dito, yung pag-aalay ng Flores de Mayo. Tapos po, meron pa po kaming alas 3 tsaka alas 6 na orasyon sa bahay. Pero pag tinanong po ako, saved ka ba? Hindi ko alam. Always trying. And we're trying our best, but we are never sure. But one day, nagpahayag ng Word of God ang aking tiyo, and I realized, tama, yung kanyang pinapangaral na sabi, kailangan ko si Kristo and I received the Lord Jesus Christ. Nagkaroon ako ng pahid ng dugo ng Panginoon, ng sampalatayanan ko siya. Nang tanungin ako, are you saved? And talaga pong walang dalawang pag-iisip, yes, I am saved. Not because of my good works, but because of the blood of Christ. Because the blood of Christ is the only cure. Yun lang ang gamot. The blood brings light to our path to salvation. Just as a lost traveler needs a guiding light, mga kapatid, we need the blood of Jesus to navigate the darkness of sin and find our ways back to God. Hindi ka makakabalik sa Diyos na wala po yung dugo ng Panginoong Jesucristo. And that's why sinabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. He's the way. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap, hindi ka makakabalik sa Ama. He's the only way. His blood is the only cure for our salvation. Ulitin ko mo, hindi ka makakabalik sa Diyos kung wala ang dugo ng Panginoon sa buhay po natin. The second is the blood of Jesus pays for our sin. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang nagbayad ng kasalanan natin. 1 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Him you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Peter is reminding us that Jesus' sacrifice was part of God's divine plan from the very beginning of time. Ayon po sa talatang ito na binasa natin, itinakda bago pa man po nilikha ang mundo upang maging sakripisyo sa kasalanan natin ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong ibang itinakda. Si Kristo lamang po. Hindi yung iglesia ang itinakda na magliligtas. Kaya po mali po yung pangangaral ng iba na pag wala ka sa iglesia, hindi ka maliligtas. Hindi po totoo yun. Huwag ko kayo maniniwala doon. Bakit? Meron bang iglesia na ipinako sa krus? Pangalawa, meron bang sinabi po rito na yung iglesia, that church or certain church was chosen before the creation of the world to redeem the human? No. Sabi po rito, Jesus was chosen. It was Jesus. Si Jesus po yung pinili para tumubos ng ating kasalanan before the creation. Ano po? Siya po yung nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1 and 14. And Philippians chapter 2 verse 5 to 8. At marami pong bagay ang kanyang natamo. Tinanggap noong siya po ay nabuhay dito sa mundo. Ano po? Naganap po kay Jesus ang sinasabi po ng Biblia sa Lumang Tipan. Ano po yun? Ipinanganak siya ng berhen. Nasa Isaiah chapter 7 verse 14 po yan. Ipinanganak siya sa Bethlehem. Nasa Micah chapter 5 verse 2 po yan. Siya po ay mula sa lipi o lahi ni David. Nasa Jeremias chapter 23 verse 5. Siya po yung taong puno ng pighati ayon doon sa Matthew chapter 8 verse 20 and Isaiah 53 verse 3. Siya po yung taong puno ng awa ayon sa Isaiah chapter 42 verse 3. At pagtitignan po natin, napakaraming himala ang ginawa ng Panginoon dahil sa awa niya sa tao. Lahat to naganap, okay? Namuhay si Jesus na walang kasalanan. Sinless life. Yan po ay nakasulat sa 1 Peter chapter 2 verse 22, binasa natin kanina. And supporting verse po niyan, if you are taking down notes, ay naandun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi lang po yan. Nagturo si Jesus ng napakaraming bagay, including po yung pagkakaroon ng mabuting buhay
pag tinignan niyo po yung Matthew chapter 5 verse 27 to 48, no? Makikita ho natin doon yung napakagandang pinapangaral ng Panginoon, no? Masigasig po na ipinagtanggol ni Jesus yung katotohanan tungkol sa Diyos. Nilinis niya po yung templo. Naalala niyo po yon? Yung pinagtataob niya po yung mga lamesa. Nakita niyo po yon? O naalala niyo po yung kwento na yon? Doon po sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 27. Doon po sa mabuting balita ng aklat ng Mateo, masigasig po niyang pinagtanggol din yung paglilinis sa templo. Ayun po doon sa Juan chapter 2 verse 15. Palagi po siyang nasa panig ng tama. No? Ganap na ay pinakita po ng Panginoong Hesus yung pagiging tao, bagamat siya po ay Diyos. Gumawa po siya ng napakaraming bagay na ang sabi po ni Juan, doon sa John chapter 21 verse 25, kulang ang mundo kung isusulat sa libro yung lahat ng ginawa ng Panginoon. Grabe pala, ang daming ginawa ng Panginoon. Ganun pa man, hindi magiging tunay na tagapagligtas si Jesus ng tao kung hindi po niya ibinuhos ang kanyang dugo para sa atin. Despite of the things that they have done, despite of all the miracles that they have performed, despite of a very good preaching and teaching, kung hindi nabuhos ang dugo ng Panginoon, wala hon sa isa yun. Wala. The blood of Jesus pays the penalty of our sins, allowing us to be justified before God. Hindi ka iaariin o hindi ka tatanggapin ng Diyos na matuwid kung wala yung dugo ng Panginoong Jesucristo. No? Just as the judge must uphold justice, God's holiness requires payment for our sin. Ang kabayaran ng kasalanan na yan po? Kamatayan. Pakisabi po, kamatayan. Tama po. Ang kabayaran ng kasalanan ay? Kaya po si Kristo namatay para bayaran ng kasalanan mo. Palakpakan natin siya. Kaya po kailangan niyang mamatay kasi sa kabila ng napakaraming himala na ginawa niya, kung hindi siya mamamatay, hindi matutubos ang tao. Kailangan po niyang magtigis ng dugo. Kaya nga po yung prayer niya, doon sa Gethsemane, Ama, sabi niya kung pwede lang malayo ang sarong ito ng paghihirap sa akin. Tapos po yung dugo po o yung pawis, na lumalabas sa kanya, ano po? Tubig pa ba? Hindi na po. Yung glands po ng kanyang katawan, yung sweat glands po, hindi na po tubig ang lumalabas, hindi na pawis, kundi dugo sa tindi po ng nadarama niya at that point of time. Pero ano po sabi niya? Not my will, Father, but your will be done. Hallelujah! Kaya ang good news po, namatay si Kristo, itinigis ang kanyang dugo para mabayaran ang kasalanan mo. Kung wala yon, wala tayong pag-asa. Sabi ni A.W. Tozer, sabi po niya, the blood of Christ not only cleanses us from sin, but it also allows us to know God. The more naintindihan po natin yung blood of Christ, the more natin naintindihan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. That's why sabi ko kanina in my introduction, napakadugo ng ginawa ng Diyos para pumaligtas lang tayo. Dahil kung walang dugo, wala pong tiyak na kaligtasan. The blood offers redemption and draws us closer to Him. Imagine, sa courtroom where we stand guilty, but then our advocate, the Lord Jesus Christ, step in and pays our fine, allowing us to walk free. At ang sabi ng judge, not guilty. Because of the blood of Christ. Are you blessed? Believe mo, you're going to walk free. Hindi na ibibilang ng Diyos sa iyo yung kasalanan mo. Bakit? Inahuna ni Kristo, ang advocate po natin. Ang sabi niya, ako na po magbabayad niyan, Father God. Bayad ka na. Binayaran ka ni Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, bayad ka na. Huwag ka na magpaalipin ulit. That's correct. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo, ito kasi masakit no? Minsan hindi
natin mapaniwalaan yung ginawa ng Diyos sa atin. Minsan di natin mapaniwalaan yung dugo ni Kristo ay nagligtas sa atin. That's why we're trying our best. Tayo yung umiisip, tayo yung gumagawa ng paraan. Kaya pag tinanong mo, ikaw ba ligtas ka? Hindi ko alam, kaya nga ako nagsisimba eh. What? Hindi naman yun eh. Dapat ma-realize mo bilang isang tumanggap kay Kristo na nung ikaw ay lumapit dito at ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sumampa sa harapan ng Panginoon, sa harap ng mga tao, at ikaw ay nalubog dun sa tubig ng bautismo para tanggapin si Kristo, assurance yun na ikaw ay ligtas. Kaya pag tinanong ka ngayon, ligtas ka ba? Ang sagot, yes! Bakit? Because of the blood of Christ. I am saved by grace. Hindi ako nagbayad. Ang nagbayad ay si Kristo. At ang ibinayad ni Kristo sa akin ay ang kanyang banal na dugo. Paano hindi ako maliligtas? Minsan isip natin, Pastor, nagkakasala po kasi ako nagkakamali. Sino po rito yung hindi na nagkakamali simula na naging Kristiyano? Tas po ang kamay. Meron po ba? Brother man, nagkakasala pa? Hindi na. Perfect. Hindi na. Pastor Noli, nagkakasala pa rin? Kakamali pa rin, no? Ano yun? Hindi na tayo pupunta sa langit. Kasi nagkakamali pa rin. Pupunta pa rin. Bakit pupunta? Kasi nga si Kristo nga na andyan sa'yo. At araw-araw kanyang binabago. Hindi naman pag tinanggap mo si Kristo, umahaw ka sa tubig, perfect ka na agad. Pero sa harapan ng Ama, dahil sa dugo ni Kristo, ang tingin niya sa'yo, perfect. Amen po ba? Tanungin mo mga katabi mo, saved ka ba? Ano po sagot? Yan. Palakpakan natin yung palakpak ng mga saved. Yan. Walang alinlangan. Walang alinlangan. You can really tell people, I am saved. Not because of my good works. Not because I am generous. Not because I am kind. But because of the blood of Christ that was shed for me on the Calvary. Pangatlo po, the blood of Jesus cleanses us from our sin. 1 Peter chapter 1 verse 22, sabi po rito, now that you have purified yourselves by allowing the truth that you have sincere love for each other, love one another deeply from your heart. Alam niyo, kailangan ng makasalanan. Ano po ang kailangan ng makasalanan? Pagpapatawad. Ano po? Tama po. Ang kailangan ng makasalanan ay pagpapatawad. Bakit? Kasi po tayo ay mga alipin ng kasalanan. Naalipin po tayo ng kasalanan. Romans chapter 3 verse 23. Tayo po ay nawala at napahiwalay sa Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2. Tayo po ay nakatalaga sa impyerno. Predestined tayo sa impyerno. Bakit? Napahiwalay tayo sa Diyos magbabayad tayo. Doon sabi po sa Awit chapter 9 verse 17. Ang dugo ni Kristo ay naging daan para tubusin po ang makasalanan. Ang dugo po ng Panginoon ay nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 14. Ang dugo po ng Panginoon nagdala sa atin ng pakikipag-isa sa Ama ayon sa Revelation chapter 5 verse 9. Ang dugo ng Panginoon nagbigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan bilang mananampalataya ayon doon sa Romans chapter 5 verse 1. Binago ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang buhay po natin simula nang tanggapin natin siya. Nagkaroon tayo ng pag-asa na pagkatapos ng buhay na ito, sa langit tayo titira. Amen. Lahat po ng tagalangit pumalak. Mga kapatid, people can try anything they know about this life. But only the blood of Jesus can remove sins. It's the only thing that can purify our soul. It does not only remove sins, but also transform our hearts. When we accept His sacrifice, we are purified, which enables us to love each other sincerely.
Isipin niyo po, yung katabi niyo, nasa likod niyo, nasa harapan niyo, kamag-anak niyo ba yan? Kaya katabi niyo, yung nasa harapan niyo, kamag-anak niyo? Kakilala niyo ba yan? Kasama niyo ba yan sa bahay? Pero bakit po tayo narito? At ang turingan po natin ay magkakapatid. Dahilan saan nag-uugnay sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sinasabi nila, blood is thicker than water. Pagdating po sa loob ng church, totoo po yun. Minsan yung kamag-anak mo, no? Yun yung water. Pero yung kapatiran mo kay Kristo, yun ang kablad mo. Bakit? Kasi yung dugo ni Kristo nananalaytay sa kaluluwa niya at the same time nananalaytay sa iyo. Kaya ang turingan natin dito, magkakapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat. Kapatid kita, hindi kita kaaway. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Imagine mo, ano ang nag-ugnay sa atin? Dugo ng Panginoon. Kung wala ang dugo ng Panginoon, magtuturingan ba tayong magkakapatid? Hindi. Kaya kung minsan sa isang samahan, makikita mo, iba po yung kanilang pag-iibigan sa isang samahan na katulad po nito. Sa church, makikita mo yung sinseridad, yung lalim ng malasakit sa isa't isa because of the blood of Christ na nag-uugnay sa atin bilang magkakapatid. As I have said, people can try anything they know, but only the blood of Christ can remove sins. It's the only thing that can purify our soul. But it does not only purify and remove sins, it transforms our hearts. And when we accept His sacrifice, we are purified, which enables us to love each other sincerely. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Amen. Totoo ba yan? Praise God. Amen? This purification process is ongoing. Yung purification na ginagawa ng Lord. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, araw-araw binabago tayo. Hindi in an instant, tumanggap ka, nabago ka na agad. Araw-araw, binabago tayo na. As we walk in faith, the blood continuously cleanses us, allowing us to reflect the Christ love in our relationship. Kaya yung katabi mo, hindi pa yan perfect. Huwag mo namang pulaan. Yang katabi mo, hindi pa yan perfect. Huwag mong katisuran. Huwag. Yang katabi mo, inaayos pa yan ni Lord. Huwag mo i-judge. Si kapatid na ganito, akala ko mga Christian na yan. Pabasa-basa pa ng Bible eh. Bakit eh? Ma-attend pa ng Bible study. Ba't ganyan ugali? Hindi pa tapos si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, uunawain kita. Praise God. Amen po ba? Nagkakaunawan ba tayo? Walang judgmental dito. Bakit? Lahat tayo, pinoprocess, inaayos pa ng Lord. Saved na ba tayo? Yes! Pero inaayos pa ni Lord ang buhay natin. Kaya wag mo namang i-judge yung kapatid mo. Minsan ugali po namin, tagal-tagal na Kristiyano. Alam niyo po, wala po yan sa patagalan o paiklian. Hindi po yan doon. Diba? Kung minsan nakakalungkot eh. Ano ito? Merong ugali tayo na mas tinatangkilik natin yung mali kaysa yung tama. Halimbawa, ba't ito si kapatid na Karya, umaattend ng simbahan. Pa-attend pa, chismosa naman. Huwag na lang kaya siya umattend. Mali. Sa halip na ang ipatanggal natin yung mali, ang pinatatanggal natin yung tama. Huwag na lang kaya siya umattend. Iyon nga yung tama, ba't yun ang pinaalis mo? Di ba? Kung itong si kapatid na Karya, wala namang Karya ang pangalan dito. Sample lang to ha, sample. Kung itong kapatid na Karya ay chismosa pala, ano kaya kung sabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, natutuwa ako sa iyo. Simba ka ng simba. Kaya lang ang isang bagay na napansin ko sa iyo, chismosa ka. Huwag ka na lang kaya maging chismosa. Magtuloy-tuloy ka sa pagsisimba. Amen? Eh kaso tayo hindi ganun eh.
Madalas pinaalis natin yung tama. Kasi kapatid, Bible ng Bible. At sama naman ang ugali. Bible pa ng Bible. Huwag na lang kaya siya mag-Bible na yan. Mali na naman. Ang ipatanggal mo yung ugaling masama, pero yung pagbabible, sabihin mo ituloy. Amen? Miski sa mag-asawa nangyayari ito Ikaw elder ka pa? Ganyan ka dito sa bahay? Huwag ka na kaya mag-elder. Sumpo kita kay pastor. Mali, misis, mali. Bakit? Dapat sabihin mo sa kanya, alam mo, magandang elder ka. Meron kang ginagawang mali. Tanggalin mo kaya yung mali para maging tuloy-tuloy ang pagiging elder. Amen? Wala niyan dito. Mga elder natin mabait Sample lang yun. Sample. Amen? Ikaw naman, pasim-pasim pa ka pa, palainom ka naman. Huwag ka na lang kayo magsimba. Mali na naman. Dapat ang sabihin natin, alam mo, simba ka ng simba, ituloy mo yan. Huwag ka na lang kaya mag-inom. Amen? Lagi natin iisipin, yung tama, yun ang ipagpatuloy. Yung mali, yun ang kontrahin. Yun ang putulin. Yun ang sabihin natin, ihinto. Huwag nang babalik na rin. Especially kung Kristiyano yan. Kung Kristiyano yung kapatiran mo yan sa Panginoon, encourage mong ituloy. Kapatid, maganda na yung nasimulan mo. Ituloy-tuloy mo lang. Huwag kang ihinto. It's because of the blood of Christ. Amen? Kaya habang sinasampalataya natin ang Panginoon, ang blood of Christ, tuloy-tuloy, araw-araw, binabago, nililinis tayo. Kung pinahinto mo yung tao, pina-stop mo na siya sa pananampalataya, tapos. Anong sabi po rito? Sabi ni John Owen, isang theologian, the blood of Christ is the only way for us to be clean before God. The blood serves as our mediator, cleansing our hearts and our minds. Just as the dirty vessel, mga kapatid, cannot hold pure water, our hearts must be cleansed to hold the love of God. Kung marumi ang puso natin, hindi ma-hold, hindi mako-contain yung malinis, yung pure na pag-ibig ng Lord. But through the blood of Christ, our hearts are cleansed. And now we can contain the love of God. His blood makes us a new creation and ready to serve others with love. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Ulit. Praise God. Come on, let's clap our hands. Pangapat po, the blood of Jesus provides security. 1 Peter chapter 1 verse 23, it says, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Ang sabi ni Peter, dahil sa dugo ni Jesus, nagkaroon tayo ng seguridad. Pansinin niyo po yung talata, it emphasizes the new birth that we experience through faith in Christ. Ang sabi po ng talata, for you have been born again through the living and enduring Word of God. Tayo na po ay pinapanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nababalo tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng ng pakikinig, ng pagsampalataya sa Kanyang salita. At ito nagbibigay sa atin ng kasiguruhan dahil kahit kailan mababago ang iba pero ang salita hindi magbabago, ni isang kudlit hindi mawawala. At tinanggap po natin ang Panginoon nang marinig natin ang Kanyang mga salita, pumasok sa ating puso, nagsisi tayo, sinampalataya na natin si Jesus at tinanggap natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At ito po ay nagbibigay sa atin ng security now that you are a child of God. Nang tanggapin mo si Jesus, binigyan ka ng seguridad, ng karapatan na maging anak ng Diyos. And this security means we can face life's challenges with confidence, knowing that we are held in the hands of God kasi anak ka ng Diyos. It's only through the blood of Christ. You cannot be a child of God without the blood of Christ. Ang sabi ni R.C. Sproul, our salvation does not depend on us, but on the blood of Christ. His blood supports us before our God. Kaya alam niyo po, yung security ho natin
ay naandoon sa kanyang sakripisyo. Kung wala ang sakripisyo ni Christ, wala kang seguridad. Kaya ang ganda nung inawit natin kanina. Hindi naman kami nag-usap ni Pastor Kit, pero ang ganda po na inawit natin kanina. I'm so secure, you're here with me. Your life, my life is secure sa kamay ng Panginoon. Ay, imagine din mga kapatid, imagine niyo po ito. Nagkakaroon ng confidence and security yung bata kapag siya po ay hawak ng kanyang ama. Amen po ba? Sino po rin naka-experience yung anak niya hinahagi sa taas? Meron po na-experience yan? Bata kayo? Pag po meron kayong anak, fold nyo po siya, di ba? Usually, ganun ginagawa natin. Tapos, ano po, inihahagis natin sa ere. Naalala niyo yun? Di ba? Ay, kailangan lang magaling kang mag-catch. Kasi baka mami, nahulog! Kawawa na yung bata. Lagot ka. Bakit? May kapabayaan ka. Pero alam niyo po yung trust ng bata na inihahagis mo siya, tuwang-tuwa pa. Nakita niyo po yun, yung pag yung bata po, mas sikit po, ganyan, hindi na tuloy lumaki. Nasa sikit? Ayan po. Sikit po ng bata yan, nahagis ko talaga sa ere. Tuwa! Bakit po? Aba, yung tatay niya, may trust po siya na sasaluhin siya. Dapat po tayo, kahit anong hagis ng mundo po sa atin, alam natin may kamay ng Diyos na sasalo sa atin. Kaya ang buhay ng Kristiyano, nakakatuwa, masayang-masaya. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Diba? Sino po rito yung inihahagis ng mga pagsubok ngayon? Ha? Nasa ere ng kawalan ng pera. Kawalan ng, sabi nga ay, kayamanan. Sino po rito nasa ere na walang-wala? Ibig sabihin, pag nasa ere ka, lutang ka. Sino po rito ang lutang? Ay, hindi naman yung adik, ha? Yung lutang lang talaga, ibig sabihin, figuratively speaking, yung tayo po ay parang, hindi natin lang kung saan tayo pupunta. Huwag ka mag-alala, ang kamay ng Diyos na andyan. Ready na saluhin ka. Yun yung confidence na meron po tayo, mga kapatid. And it's only through the blood of Christ that guarantees us as part of God's family. Simula nung tanggapin mo si Kristo, nabalot ka ng dugo ng Panginoon. Lastly, the blood of Jesus gives us hope. 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25, for all people are like grass, and all their glory is like the flowers in the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Ang sabi po ni Peter, hindi katulad ng human life dito sa mundo, mayroong hangganan. The hope that we have in Christ through the blood of Christ is eternal. Bagamat lahat ng bagay dito sa mundo natatapos, may ending po yan, everything will fade. But God's word and His promises stands forever. Amen? Ang dugo ng Panginoong Hesus, hindi lang nagbibigay ng pag-asa sa buhay natin ngayon, kundi nagbibigay ng kasiguruhan na tayo po ay titindig sa presensya ng Diyos pagkatapos ng buhay na ito. Ang sabi ni Philip Bliss, a famous songwriter, ang sabi po niya, there is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. Tama po yung lyrics na sinabi po niya. This describe the hope found in the blood of Christ. Just as the fountain continues to flow, the hope we find in Christ is always available, refreshing our souls and giving us strength for the journey ahead. I would like to end this message through this kwento. Listen. Meron pong kwento mula sa Rotterdam, Holland, tungkol po sa isang lumang bahay na kilala bilang the House of the Thousand Terror. Noong ika-16th century po, si Haring Philip II po ng Espanya ang namuno sa Holland. Sa kanya pong pamumuno, siya po ay nagdulot ng torture, ang pagkawasak, pagkulong, at pagpapaalis sa libu-libong tao. Noong mga tao po ay hindi nakatiis, nag-alsa. Kaya po, nagpadala ng hukbo. Ito pong si Philip II. Nagpadala siya ng isang hukbo ng mga Espanyol sa ilalim ni Duque Alba upang supilin po yung rebellion na nagaganap. Ang lungsod po ng Rotterdam lumaban sa loob po ng ilang mga panahon.
pero nabigo po sila. Bumagsak sila sa hukbo ng mga Espanyol. Nagwagi po ang mga kalabang Espanyol. Ng mga kalabang ito ng Rotterdam ay nagbabahay-bahay. Ito pong mga Espanyol, mga sundalo. Nagbabahay-bahay po, pinaghahanap po nila yung mga mayayaman. At alam niyo po ano ginagawa nila? Sabay-sabay po nilang pinapatay sa loob ng kanilang tahanan. Sa isang bahay po, mayroong grupo ng mga lalaki at babae, kasama po yung mga bata na nagtitipon. Hawak po nila yung kanilang dibdib habang papalapit yung mga sundalong Espanyol. Biglang nagkaroon po ng ideya ang isang lalaki. Ang ginawa po niya, kinuha niya po yung isang batang kambing na pag-aari ng may bahay na kanilang pinagtataguan. Pinatay niya po ito at winalis niya po yung dugo papunta sa ilalim ng pinto ng bahay. Pagkatapos po, naghintay sila ng buong kaba habang nadidinig po nila yung yabag ng unti-unting papalapit ng mga sundalong Espanyol. Ilang sandali pa mga kapatid, narinig nila ang ilang mga sundalo. Ang sabi ay ganito. Tignan nyo, umaagos ang dugo sa ilalim ng pinto. Mabuti pa umalis na tayo kasi tapos na ang mission natin dito. Hindi po nagtagal, umatras yung mga hukbo. At laking pasasalamat ng mga taong ito na nagtatago sa lumang bahay na ito, na dahil sa pagkamatay at pag-agos ng dugo ng kambing, silang lahat ay naligtas mula sa kamay ng mga manunubis. Nakatagpo po sila ng kaligtasan dahil sa pagkamatay at dugo ng kambing na umagos sa ilalim ng pintuan. Meron pang isang kwento tungkol kay Napoleon. Pagkatapos po ng kanyang pagkatalo sa Waterloo, madalas niya tinuturo ang isang pulang mantsa o red dot na nasa mapa na sumasaklaw sa lugar po ng Waterloo. Pagkatapos sinasabi po niya, if it were not for that red spot, I would be the emperor of the world. Kung hindi raw po dahil doon sa red spot na yon na nakita niya sa mapa, siya na raw sana ang emperor ng mundo. Meaning, every time na nakikita niyo po yung red spot na yon, yun po ang nagbigay ng warning sa kanya para hindi ituloy na kubkubin ng Waterloo. Satan, sabi po niya, ito po yung challenge sa atin. Satan must spend much time pointing to red spot called Calvary and declare, if it were not for that red spot, I would be the owner of many souls. Thank God for that red spot. It's called Calvary. For sure, maraming oras po ang ginugugol ni Satanas. Tinuturo niya nga lang yung red spot, tinatawag na Kalbaryo. Ano sabi niya, kung hindi dahil dyan sa dugo na natigis dyan sa krus ng Kalbaryo, marami na sanang kaluluwa ang nasa akin ngayon. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa banal na dugo ng Panginoon na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kaluluwa mo, hindi pag-aari ni Satanas, kundi tinubos ni Kristo, pag-aari na ng ating Diyos. Ngayon, palakpakan natin si Lord. Let us thank God for that red spot called blood of Christ at Calvary. Brothers and sisters, as we keep on through this life, let us not forget the importance of the blood of Christ. It brings salvation, redemption, cleansing, security, and hope. Despite of the challenges and trials, the blood of Jesus remains strong and powerful. We are encouraged to approach Jesus, accept His sacrifice, and cherish the blood of Jesus Christ that gives us eternal life. Ang sabi ni Martin Luther, in the blood of Christ, all our sins are cleansed. We are safe in Him. Ulitin po, we are safe in Him. Kung lalayo ka kay Kristo, hindi ko masisigurado ang kaligtasan mo. Pero hanggat tayo ay na kay Kristo, we are safe in Him. So kung hindi ka pa tumatanggap kay Lord, come to Him and embrace His blood. For it is the only thing that can truly save each and every one of us.
It's the only thing that can truly save you. Ama, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Talaga pong ang pagliligtas na ginawa mo sa amin, napakadugo. Mula pa noong una, ang aming mga magulang ay nagkasala sa iyo, si Eva at si Adan. Mula pa lang doon, Lord, nagpatigis ka na ng dugo. Madamitan lang ang tao. At hanggang sa panahon ng bagong tipan, ang iyong anak, Panginoon, kaisa-isang anak, ipinagkaloob mo, Lord. At doon sa krus ng Kalbaryo ay itinigis ang kanyang dugo para sa mga taong sasampalataya, para sa lahat ng mga taong makasalanan. Binigyan mo, Panginoon, ng pag-asa ang bawat isa. Nang dahil sa dugo ng Panginoong Yesus, mayroon kaming kapatawaran ng kasalanan kung kami ay lalapit at sasampalataya sa Kanya. Nagkaroon kami, Panginoon, ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at muling nabalik ang aming ugnayan sa inyo, Ama, nang dahil sa dugo ng iyong anak na si Jesus na natigis doon sa Kalbaryo. Panginoon, kung hindi dahil sa Kanyang dugo, siguradong mapapahama kami at walang tutubos ng aming kaluluwa. Lord, ngayon po kami po ay kabilang na sa mga tinubos. Huwag po namin pabayaan, Panginoon, ang kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Huwag kami magpabaya. Manapay lalo po kaming maging masipag na maglingkod sa inyo. Lalo't alam namin na pagkatapos ng buhay na ito, may pangako po kayong buhay na walang hanggan. Akapin namin, Panginoon, ng gusto ang kaligtasang ito na dahil sa iyong banal na dugo na natigis, Panginoon, meron po kaming salvation na panghahawakan. Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa amin. Hindi lang ito dapat naming natanggap, kundi dapat din naming ibahagi sa iba. Sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, kumpare, Panginoon. Tulungan mo po kami na hindi lang sila o hindi lang kami, kundi maging sila, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan sa pamagitan ng pagkilala sa Panginoong Yesus. Sila rin, Panginoon, ay mabalot ng dugo mo na siyang nag-aalis ng kasalanan ng salimutan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot na langin. Lahat tayo magsabi na Amen and Amen. Palakpakan natin ang pagmamahal ko, man. Natin, pangalan ng Jesus. It's the only gift that we have for us. Manatili tayo nakatayo as we sing a closing song. How precious, how
itong pagtatapos. Tayo po ay dumako sa isang pananangin. Na-bless po ba kayo? Amen. Tayo po ay mananangin. Ama naming Diyos, muli po ay maraming salamat sa inyong presensya, sa inyo pong pagsama sa aming gawain ito, na kami, Panginoon, ay nag-aalay ng papuri at pagsamba. Nag-aalay po, Panginoon, kami ng parangal sa inyo bilang kayo po yung Diyos, na amin po, Panginoon, tagapagligtas. Kayo po yung Diyos na amin pong sinasamba, Panginoon. Salamat po sa simula't simula pa ng gawain namin, ay nakita namin po, Panginoon, at naramdaman namin ang kagalakan na mula sa inyo. Kami po, Panginoon, ay sama-sama na nag-alay ng papuri at pagsamba na ang kagalakan puso-puso namin ay mula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon na nagbigay, Panginoon, ng kanilang mahalagang oras, ng kanilang buhay para, Panginoon, kayo ay katagpuin. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita na aming narinig. Muli po, Panginoon, ay naunawaan namin kung gaano po, Panginoon, ang kabuuan ng inyong malasakit sa amin bilang pagmamahal, Panginoon. Sa simula't simula pa, Panginoon, ng inyong likhayin ang mundo, Panginoon. Tunay na, Panginoon, na kayo ang simula at kayo rin po, Panginoon, ang wakas. Dahil nakita po namin at narinig namin ngayon kung paano nyo kami pinahalagaan na simula't simula pa, Panginoon. Yung dugo, Panginoon, ng inyong buktong na anak, Panginoon, ang siyang bumabalot sa amin. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng lakas at kagalakan na sa aming pagtanggap, Panginoon, sa amin po, Panginoon, pananampalataya, kami po, Panginoon, ay naging malinis. Kami po, Panginoon, ay naging malaya. Kami po, Panginoon, ay binigyan niyo po, Panginoon, ang katagumpayan sa aming buhay. Kaya, Panginoon, bigyan niyo kami ang bawat sa amin ng lakas para angkinin namin yung kami po, Panginoon, ay nabalot ng inyong dugo. At hindi na po, Panginoon, kami mag-alinlangan kung kami po, Panginoon, ay ligtas ba o hindi. Hindi, Panginoon, lagay namin sa aming puso na kami po, Panginoon, ay ligtas at kami po, Panginoon, ay inyong darating sa inyong kaharian diyan sa langit. Kaya po, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng kaunawaan na kami mamuhay na ng naaayon sa inyong kalooban. Alisin na namin, Panginoon, ang mga sumasagabal, Panginoon, at balakid. Kung kaya nga kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo ng tapat. At maratnan niyo po, Panginoon, kami na kami naglilingkod ng buong tapat sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa amin po, Panginoon, pagtatagumpay sa gawain ito, Panginoon. At muli ay dalangin namin, Panginoon, na kami bigyan niyo ng isang matapang na kalooban upang kami ay makapamuhay at makapag-share, Panginoon, ng kaligtasan sa iba't iba namin po, Panginoon, nakakasalunguhan, lalo na, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Gawin niyo po, Panginoon, kaming isa po, Panginoon, na dugo na buwabalot, Panginoon, sa bawat kaluluwa na hindi pa po, Panginoon, nakakakilala sa inyo. Ama, maraming salamat po at patnubayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming kakaharapin muli po mamuhay din sa linggong ito at gayon din sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, kami kung paano niyo kami ginabayan ng patungo rito. Salamat po, Ama, muli sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Itas po natin ang ating kamay at natin po natin ang pagpapala. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan at yun din ang pagpisa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at ang gabay ng kapangyarihan ng katastasan ng Diyos Ama ang sumaating lahat nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.